Noong unang beses kong narinig ang kwento ng albularyang buntis na nanirahan sa kubo ng manunugis, hindi ako agad naniwala. Para kasing alamat lang, isang katang-isip na gawa-gawa para takutin ang mga batang mahilig maglaro sa dilim. Pero habang lumalalim ang gabi at lumalalim din ang pag-uusap namin ng matandang nagsalaysay nito sa akin, unti-unti kong naramdaman ang bigat sa kanyang boses, parang bawat salita ay may bahid ng takot at paniniwala. At doon ko naisip, baka nga may katotohanan sa likod ng alamat. Si Amira ay isang albularyo sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Quezon. Hindi siya kilala ng marami, pero sa mga nakatira roon, siya ang tanging pag-asa ng mga walang pera para sa ospital, ng mga ina na walang matakbuhan kapag may sakit ang kanilang anak, at ng mga matatanda na pinapabayaan ng panahon. Mula pagkabata, palagi na siyang naiba. Anak siya ng isang komadrona at isang di kilalang lalaki na, ayon sa mga tsismis, ay isang lagalag na dumaan lang at hindi na muling bumalik. Lumaki siyang tinutukso, tinatawag na anak ng walang ama, bata ng buwan, o minsan, anak ng kulam. Pero kahit ganon, hindi siya lumaban. Tahimik lang siya palagi. At sa bawat taon na lumilipas, tila mas lumalalim ang kanyang kaalaman sa halamang gamot, dasal, at mga orasyon. Sa kabila ng kanyang kabutihan, iisa lang ang tanong ng mga tao sa kanya, bakit wala pa siyang asawa? Bakit hindi siya nagkakaanak? Hanggang sa isang araw, bumaba siya mula sa bundok, may daladalang malaking bayong ng dahon ng sambong at lagundi, at may bitbit na balitang nagpayanig sa buong baryo. Buntis daw siya. Walang nakaalam kung sino ang ama. Wala siyang inamin, wala siyang itinuro. Tanging siya lang ang may alam kung paano siya nabuntis. Ang tanging sinabi niya, kaloob ito ng kalikasan. Simula noon, tila mas lumayo pa ang loob ng mga tao sa kanya. May ilan na nagbulong-bulungan, may nagsabing baka hindi tao ang ama ng kanyang dinadala. May tumigil na sa pagpapagamot sa kanya. Yung mga dati palaging kumakatok sa kanyang barong-barong para humingi ng lunas, bigla na lang nawala. Kaya nagpasya siyang lisanin ang baryo. Bitbit ang kanyang bag, bayong, at ang dinadalang sanggol sa sinapupunan, naglakad siya papunta sa kabilang bundok, isang lugar na ayon sa mga matatanda, ay hindi na dapat tinatahak ng sinuman. Doon niya natagpuan ang isang lumang kubo. Sa unang tingin, ordinaryo lang. May bubong na pawid, dingding na amoy lumang kahoy, at mga damong sobrang taas na halos natatabunan na ang paligid. Pero may kakaiba sa hangin doon, malamig, masyadong tahimik, at parang laging may matang nakamasid sa iyo. Ang kubong iyon ay dating pagmamay-ari ng isang lalaking kilala sa bansag na manunugis. Wala masyadong nakakaalala sa kanya, pero sa mga kwento, siya raw ay isang mangkukulam na inabandona ng kanyang pamilya, namuhay mag-isa, at hindi na muling nakita pa matapos ang isang gabing malakas ang bagyo. May nagsasabing kinain siya ng kanyang sariling kulam, may nagsasabing siya mismo ang isinumpa ng mga nilapastangan niya. Doon tumira si Amira. Mag-isa. Pero hindi naman siya laging nag-iisa. Paminsan-minsan, dinadalaw siya ng matalik niyang kaibigan na si Talia, isang masayahing babae na may dimple sa pisngi, malutong tumawa, at palaging may baong tsismis. Si Talia lang ang tanging nanatiling kaibigan ni Amira. Minsan, magkausap sila habang nagsasandok ng tinolang manok sa apoy na kahoy. Amira, hindi mo ba talaga sasabihin kung sino ang ama? Tanong ni Talia habang umunguya ng hinog na saging. Ngumiti lang si Amira, sabay hawak sa tiyan niya. Basta alam kong mahal ako ng batang to. Hindi niya ako iiwan. Kung babae yan, papangalanan mo ba ng Luna? Ganda no? Napatawa si Amira. Isa sa ilang beses na nakita siyang ngumiti ng totoo. Pero sa likod ng mga munting halakhakan, nagsimula nang mapansin ni Talia ang mga kakaibang nangyayari sa paligid ng kubo. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa pagdalaw, may narinig siyang mga yabag na sumusunod sa kanya sa masukal na daan. Nang lumingon siya, wala namang tao. Pero may aninong dumaan sa pagitan ng mga puno, mataas, payat, at tila may mahahabang daliri. May isa ring gabi na habang natutulog si Amira, nagising siya sa pag-iyak ng sanggol. Pero hindi pa siya nanganak. Kinapa niya ang tiyan niya, naroon pa rin ang bata. Buhay. Maayos. Pero malinaw ang iyak. At mas malinaw pa, mula ito sa ilalim ng sahig. Nagtungo siya sa tabi ng bintana, at doon, sa kabila ng liwanag ng buwan, may nakita siyang figura. Isang babae. Nakatayo. Hindi gumagalaw. Walang mukha. Kinabukasan, tahimik lang si Amira.
Pero napansin ni Talia ang mga mata niya na mumugto, parang hindi natulog o parang may iniiyakan na hindi masabi. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang dumami ang mga kakaibang bagay sa paligid. May mga hayop na tumitili sa gabi na hindi nila kilala. May mga bakas ng paa sa paligid ng kubo na tila hindi sa tao. At isang gabi, nakita ni Talia si Amira na nakatayo sa gitna ng gubat, nakapikit, may sinasambit na orasyon habang umiikot sa katawan niya ang malamlam na liwanag. Talia, bulong ni Amira isang gabi bago siya umuwi. Kapag dumating ang oras, huwag kang babalik dito. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Talia. Ngunit tumalikod na si Amira. Muling hawak ang kanyang tiyan. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, umambo ng dugo sa bubong ng kubo. Hindi ulan. Hindi hamog. Dugo. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa albularyang buntis. May mga nagsasabing ng anak siya ng nilalang na hindi kayang unawain ng tao. May iba namang naniniwala na hindi na siya umalis sa kubo, na hanggang ngayon ay naninirahan siya roon, kasama ang kanyang anak. Pero may isa pang kwento. Isang matandang mangangahoy ang minsang napadpad sa gilid ng kagubatan at nakita ang kubo. Wala na ito sa dati nitong lugar. Pero sa puno kung saan ito nakatayo noon, may iniwang marka, isang duyan, yari sa lumang lubid, at sa duyan may nakaukit. Anak ng liwanag at dilim. At mula noon, walang nangahas na tumira sa lugar na iyon. Sapagkat minsan, kapag tahimik ang gabi at walang buwan sa langit, may maririnig kang iyak ng sanggol sa gitna ng kabubatan. At tanong ng lahat, sanggol ba talaga yon? O ang manunugis na muling isinilang? Nang araw na umambo ng dugo sa bubong ng kubo, kumalat ang balita sa mga karatig baryo. Marami ang nagsimulang mag-imbestiga, mga mangangahoy, mga matatanda, pati na ang ilang albularyong bihira na lang lumabas mula sa kanilang mga lungga. Pero sa kabila ng ingay ng mga balita, isa lang ang nanahimik, si Talia. Hindi na siya muling bumalik sa kubo, tulad ng bilin ni Amira. Ngunit gabi-gabi, hindi siya tinatantanan ng bangungot. Sa panaginip niya, lagi niyang nakikita si Amira, nakatayo sa gitna ng apoy, may hawak na itim na sanggol, at sa likod niya'y may anino, isang nilalang na wala sa anyong tao. Sa bawat paggising ni Talia, buong desisyon niya, kailangang bumalik siya. Hindi para suwayin si Amira, kundi para malaman ang totoo. Sa kabilang banda, si Amira ay unti-unti nang binabalot ng mga alaala ng kanyang pagkabata, mga alaala na matagal na niyang kinubli sa kanyang isipan. Hindi lang siya basta anak ng isang komadrona. Ang ina niya, si Aling Rosa, ay dating miyembro ng isang lihim na samahan ng mga albularyo, mga tagapagbantay ng balanse sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga nilalang. Tahimik at mapagkumbaba si Aling Rosa, ngunit sa likod ng kanyang mga orasyon at himas, ay may dalang mabigat na sikreto. Noong kabataan nito, minahal niya ang isang nilalang, isang syokoy mula sa ilalim ng ilog Paglimbaw. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, sila'y nagtagpo, at sa gabing iyon ipinaglihi si Amira. Ngunit bawal ang ganitong unyon. Isinumpa ng matatandang diwata na kailanmay hindi dapat magsama ang tubig at lupa, ang mundo ng tao at ng ilalim. Kaya't sa kanyang kapanganakan, agad na isinagawa ni Aling Rosa ang isang matandang ritual upang ikubli ang kalahating dugo ni Amira. Pinutol niya ang ugnayan sa ama nito, at isinalin sa kanyang anak ang isang mutya, isang maliit na itim na kabibe, lumang-luma at tila may sariling tibok. Ipinako niya ito sa isang tagiliran ng duyan ni Amira, at simula noon, itinago sa lahat ang tunay niyang pinagmulan. Ngunit sa paglisan ni Amira mula sa baryo, at sa pagtira niya sa kubo ng manunugis, tila gising na muli ang mga nilalang na matagal nang natutulog. Isang hating gabi, habang nagpapahinga si Amira sa lumang banig, may kumaluskos sa labas. Hindi ito parang yapak ng tao. Mabilis. Mabigat. Parang gumagapang ngunit may mga kuko. Tumayo siya, bitbit ang lampara, at humakbang palabas. Nasa harapan ng kubo ang isang matandang lalaking nakayuko. Mahaba ang buhok, kulay puti, at ang mga matay may tila luntiang liwanag. Alam kong nandyan ka, Amira, anya. Panahon nang malaman mo ang totoo. Sinong-sino ka? Tanong ni Amira, agad na humawak sa tiyan niyang malapit ng mga anak. Ako si Dumalapdap. Isa akong bantay ng hangganan ng tubig at lupa. Matagal na kitang binabantayan. At ngayon nagising na ang panganib. Sa isang iglap, itinaas ni Dumalapdap ang kanyang kamay, at lumutang mula sa kanyang palad ang isang imahe, isang nilalang na baluktot ang anyo, may itim na mga pakpak, at mga matang pula.
Isa itong aswang. Ngunit hindi basta-basta. Isa itong puno ng dilim, isang matandang halimaw na matagal nang nais kunin ang mutya sa loob ni Amira, ang mutya ng kabibe na iniwan ng kanyang ina. Ang sanggol mo, sabi ni Dumalapdap, ay tagapagmana ng dalawang mundo. Kung mapupunta sa kamay ng puno ng dilim ang kanyang lakas, mabubuksan ang daanan ng mga nilalang na pinatalsik na mula sa ating mundo. Magugunaw ang balanse. Bakit ako? Tanong ni Amira, halos nanginginig. Bakit ako ang kailangang magdala ng pasang to? Dahil ikaw ang bunga ng isang pag-ibig na hindi pinayagan. At sa puso mo, may kapangyarihang hindi matatalo ng kahit anong itim na mahika. Pero hindi ka pa handa. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Dumalapdap ang isang lumang tela. Nakatupi ito ng maayos at sa loob ay nakabalot ang mutyang kabibe. Nanginginig ang kamay ni Amira habang kinuha ito. At sa oras na nahawakan niya, parang may dumaloy na init sa kanyang braso, isang mainit na alon na dumiretso sa kanyang puso. Yan ang susi, ani Dumalapdap. Ngunit hindi sapat ang hawak mo lang ito. Kailangan mo itong tanggapin. Kailangan mong magsanay. Ngunit sa mga sumunod na araw, hindi iyon madali. Tinuruan siya ni Dumalapdap ng mga dasal, orasyon, at mga lihim na karunungan ng tubig, kung paano makiramdam sa paligid, paano makinig sa katahimikan, paano kilalanin ang pagkakaiba ng espiritu at laman. Ngunit madalas, tinatanggihan ito ni Amira. Ayoko, sabi niya minsan. Gusto ko lang manganak. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Hindi ka pinanganak para mamuhay ng tahimik, sagot ni Dumalapdap. Pinanganak ka para pumili, iligtas ang mundo, o iwan itong magdusa. Umiiyak si Amira. Napaluhod siya sa tabi ng ilog habang hawak ang kanyang tiyan. Pagod na ako, anya. Hindi ba ako pwedeng maging ina lang? Ngunit sa ilalim ng kanyang luha, unti-unting nagliwanag ang mutya sa kanyang kamay. Kahit tinatanggihan niya ito, ang kapangyarihan ay patuloy na sumasama sa kanyang dugo. Samantala, si Talia ay tuluyan ng bumalik sa kabubatan. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang isang diwata, si Alintaya. Maputi ang balat, mahaba ang buhok na tila ginintuan, at ang mga matay kulay abo na parang langit bago umulan. Kaibigan ka ni Amira, ani Alintaya. Malapit na ang oras ng paghuhukom. Kailangan niya ang tulong mo. Anong tulong? Tanong ni Talia. Isa lang akong karaniwang babae. Hindi, ani Alintaya. Hindi kung ikaw ang tagapagdala ng pangalawang mutya. At sa kanyang palad, lumitaw ang isang maliit na bato, kulay asul, may hugis alon. Ito ang kapantay ng kabibe. Balanse ng lupa at langit. Buhay at kamatayan. Sa puntong ito, alam na ni Talia, hindi na siya maaaring umatras. Sa kabila ng takot, sumunod siya sa diwata patungo sa kubo ni Amira. At sa isang gabi ng dilim, habang ang buwan ay natatakpan ng mga ulap, nagsimulang gumalaw ang lupa. Ang mga sanga ng puno ay tila may buhay, ang hangin ay may dalang bulong, at sa gitna ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. Bumalik ang puno ng dilim. At sa loob ng kubo, si Amira ay naghihintay. Hindi pa siya handa. Pero alam niyang oras na. At sa labas ng kubo, may bumulong sa hangin, kung anak ka ng liwanag at dilim alin sa dalawa ang pipiliin mong itaguyod. At ang kagubatan ay muling nanahimik. Para sa ngayon, hindi na makatulog si Amira. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng alaala. Sa bawat pagdilat niya ng mata sa gabi, muling bumabalik ang mga tanong na matagal na niyang ibinaon. Bakit siya iniwan ng kanyang ina noong siya ay 16 na taong gulang? Bakit kailangang itago ang totoo niyang pinagmulan? At higit sa lahat, bakit siya? Noong gabing umalis si Aling Rosa, wala man lang itong habilin. Wala man lang yakap o paalam. Iniwan lang siya sa pangangalaga ng isang matandang manggamot sa kabilang baryo, sa katuluyang naglaho na parang usok. Ilang taon din siyang nagtangkang hanapin ito, pero sa bawat tanong ay puro baluktot na kasagutan ang ibinibigay sa kanya. May nagsasabing namatay na, may iba namang sinasabing nagpakalayo-layo upang takasan ang sumpa ng kanilang lahi. At ngayon, matapos ang lahat, saka lang niya nalaman ang totoo. Na hindi siya iniwan dahil sa kahinaan, kundi dahil sa takot. Takot na baka mapahamak siya sa pag-usbong ng kapangyarihang hindi pa niya kayang kontrolin. Pero masakit pa rin. Hindi sapat ang dahilan para mapawi ang sugat. Sa labas ng kubo, humuni ang mga kuwago at may narinig siyang munting yabag. Hindi ito karaniwang hayop. Iba ang tunog, parang hinihila ang mga kuko sa lupa.
Napatayo siya, agad na kinuha ang mutya ng kabibe at tinutok ito sa pintuan. Kung ikaw ang isa sa kanila, mahinang bulong niya, handa na ako. Ngunit nang buksan niya ang pinto, wala roon kundi isang puting pusa. Tahimik itong nakatitig sa kanya. Malamig ang mga mata nito, parang nakikita hanggang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng ilang saglit, tumalikod ang pusa at dahan-dahang naglaho sa dilim. Bumalik siya sa loob ng kubo at naupo sa tabi ng apoy. Muling sumagi sa isipan niya ang banta ni Dumalapdap na darating ang puno ng dilim upang kunin ang anak niya, at kasama nito ang mga nilalang na wala sa mundong ito, mga aninong walang mukha, mga espiritu ng mga sanggol na isinumpa, mga aswang na matagal nang inilibing sa ilalim ng bundok. Bumuntong hininga siya, hawak ang tiyan. Anak, bulong niya, patawarin mo ako kung mahina pa ako ngayon. Pero lalaban ako. Para sa'yo. Kinabukasan, dumating si Talia, pagod at putikan ang damit. Niyakap siya ni Amira ng mahigpit, unang yakap mula sa isang kaibigan matapos ang matagal na panahon. Doon siya tuluyang naiyak. Lahat ng kinikimkim niyang lungkot, galit, at pangungulila, sumabog sa isang yakap. Akala ko iniwan mo na rin ako, sabi ni Amira habang umiiyak. Hindi kita kayang iwan, sagot ni Talia, hindi habang nandito ka pa. At mula sa kanyang bayong, inilabas niya ang asul na batong ibinigay sa kanya ni Alintaya. Sa pagkakadikit ng asul na mutya sa itim na kabibe, isang liwanag ang pumalibot sa buong kubo. Mainit, malambot, at saglit na nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Parang saglit na nahinto ang mundo. Simula ngayon, sabi ni Talia, dalawa na tayong nagbabantay. Ngunit hindi pa man sila nakakapanatag, isang pagyanig ang yumanig sa lupa. Umalinggaw ang sigaw ng mga ibon mula sa itaas. Ang hangin ay biglang naging malamig at parang may halimuyak ng bulok. Nakatayo lamang sila sa gilid ng hangganan, naghihintay ng tamang oras. Sa gabing iyon, hindi na sila natulog. Palitan silang nagbantay ni Talia, habang si Amira ay mas lalo pang binabagabag ng mga tanong. Kung ganito kalakas ang mga paunang atake, paano pa kapag dumating na ang puno ng dilim? Hindi ako handa, Anya. Hindi ko alam kung kaya ko pa to, kaya mo yan, sagot ni Talia. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang manindigan. Pero may isang bagay na hindi pa niya nasasabi kahit kay Talia, isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Isang gabi, ilang buwan bago siya umalis sa baryo, may lumapit sa kanya habang siya ay naglalakad pauwi. Isang lalaki, hindi pamilyar ang mukha, ngunit tila kilala siya. Matalim ang tingin at ang boses nito ay malamig. Buntis ka na, hindi ba, anang lalaki? Paano mo nalaman? Tanong niya noon, pero hindi siya sinagot. Darating ang araw na pipiliin mong isuko ang anak mo. At kapag hindi mo ginawa, ikaw ang mawawala. At sa isang kisap mata, naglaho ang lalaki, naiwan lang ang isang bakas ng mga kuko sa kanyang braso, bakas na hanggang ngayon ay hindi pa rin naglalaho, parang marka ng sumpa. Simula noon, nagsimulang dumugo ang kanyang ilong kapag natutulog. Minsan, hindi niya maramdaman ang pintig ng kanyang puso. At minsan, nananaginip siya ng isang salamin na sa tuwing sumisilip siya roon, hindi siya ang nakikita niya, kundi isang sanggol na umiiyak may mga matang itim at walang puti. Kaya kahit anong lakas ang ipakita niya, kahit anong tapang, may takot siyang hindi maalis, na baka totoo nga ang sinabi ng lalaki. Na baka kailangan niyang isuko ang anak niya para mailigtas ang lahat. O baka, siya mismo ang maging dahilan ng pagkagunaw. Habang lumalalim ang gabi, isang panibagong ingay ang narinig nila, parang nagkakalansingan ang mga bakal. Sa paglabas nila, nakita nila ang mga puno sa paligid ng kubo na tila may mga bakas ng kuko. At sa lupa, may sulat gamit ang dugo, kunin mo ang iyong kapalaran o kukunin namin siya. Napaluhod si Amira. Hindi na lang ito laban para sa mundo. Laban na rin ito sa kanyang sarili, sa takot na baka ang mismong sanggol na dinadala niya ang maging susi sa kadiliman. Ngunit sa pagyuko niya sa lupa, may naramdaman siyang tibok. Hindi sa puso niya, kundi mula sa mutya. Tila tumitibok ito, sinasabayan ang bawat tibok ng sanggol sa kanyang sinapupunan. May koneksyon. May buhay. At doon niya napagtanto, ang anak niya ay hindi isang instrumento ng kadiliman, kundi isang ilaw na sinusubukang takpan ng anino. Dahan-dahan siyang tumayo, pinahid ang luha, at tumingin kay Talia. Simula ngayon, Anya, hindi na ako tatakbo. At sa dilim ng gabi, habang unti-unting bumababa ang hamog, may pamilyar na boses na narinig ni Amira, isang tinig na kay tagal na niyang hinanap. Anak, humanda ka. Malapit na siya.
Tinig iyon ng kanyang ina. Pero saan ito nanggaling? Mula sa hangin? O mula sa loob ng kanyang isip? Wala siyang kasiguraduhan. Pero alam niya, ito na ang simula ng katapusan o simula ng bagong laban. Sa sumunod na mga araw, hindi na muling lumabas ng kubo si Amira at Talia. Ang paligid ng kubo ay tila lumalapit na sa gilid ng isang bangin, tahimik pero laging may presensya ng bantang hindi mo makita. Kapag gabi, naririnig nila ang mga mabababang bulong mula sa gubat. Minsan, tila tinatawag si Amira sa pangalan niya. Hindi isang beses, kundi paulit-ulit, pabulong, paanas, na parang may nakatayo sa mismong tabi ng kanyang tenga. Amira, Amira, gabi-gabi, paulit-ulit. Hindi ito panaginip. Hindi rin ito guni-guni. Sapagkat tuwing maririnig niya ito, sabay ding titibok ang mutya sa kanyang dibdib at biglang lalakas ang sipa ng sanggol sa kanyang tiyan, parang sinasabi ng bata, may paparating. Ang kubo ay kanilang pinatibay gamit ang mga orasyon ni Dumalapdap. Inilagay ni Talia ang asul na mutya sa may pintuan, habang ang itim na kabibe ay laging nakasukbit kay Amira, parang pangalawang puso. Nag-ukit din sila ng mga pananggalang sa paligid, mga simbolong itinuro ni Alintaya na kayang magtaboy ng anino at espiritu ng kadiliman. Pero kahit gaano pa sila kahanda, ang takot ay hindi nawawala. Lalo na kay Amira. Sa bawat pag-ikot ng araw, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat hindi lamang ng kanyang tiyan, kundi ng hinaharap na nakapatong sa kanyang mga balikat. Isang mundo ang tila umaasa sa kanya, pero sino ba siya para humarap sa ganitong digmaan? Hindi ako mandirigma, sambit niya minsang nakaupo sila ni Talia sa tabi ng apoy. Hindi ako diwata. Hindi ako bayani. Isa lang akong babae na gustong manganak ng payapa. Tumingin sa kanya si Talia. Pagod din ang mga mata nito. Pero kung hindi ikaw, sino? Yung anak mo? Ako? Wala na tayong oras para mamili. Napayuko si Amira. Sa loob-loob niya, tama si Talia. Ang digmaan ay hindi laging pinipili. Minsan, dumarating na lang ito sa pintuan, kasama ng mga multo ng nakaraan at mga sumpang isinulat bago ka pa man ipanganak. Nang gabing iyon, dumaan na naman ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit ngayon, may kasamang kakaibang amoy, parang nasusunog na buhok. Parang bulok na kahoy. Napatayo si Talia at agad na sinulyapan ang paligid mula sa bintana. Wala siyang nakita. Ngunit bigla na lang may lumaob sa kubo, isang aninong parang usok, dumaan sa sahig at dumikit sa kisam. Napasigaw si Amira. Talia! Sa taas? Agad nilang binigkas ang orasyon, sabay hawak sa mutya. Kumislap ang liwanag at naglaho ang anino, ngunit iniwan nito ang isang marka sa kahoy ng kisam, isang hugis mata, nakatitig pababa sa kanila. Minamanmanan na nila tayo, bulong ni Talia. Hindi na sila sumusubok umatake. Gusto na lang nilang takutin tayo hanggang sumuko tayo sa sarili nating takot. At totoo nga. Sa mga sumunod na gabi, hindi na sila inaatake ng tuwiran. Imbes, naroon lang ang mga senyales, mga patay na ibon sa may bakod, isang lumang duyan na palaging gumagalaw kahit walang hangin, at minsan, mga yapak sa lupa, maliliit na paa ng bata, pero may matatalim na kuko. Minsan, habang natutulog si Amira, nagising siya sa pakiramdam na parang may malamig na kamay sa kanyang tiyan. Pagtingin niya, walang tao sa tabi niya. Si Talia ay mahimbing sa kabilang gilid. Ngunit ang mutya sa kanyang dibdib ay umaalon na parang dagat. Ibig sabihin, may malapit. Napaiyak siya. Tahimik. Hindi niya alam kung dahil sa takot o dahil sa pagod. Gusto niyang sumuko. Gusto niyang isuko ang lahat at bumalik sa isang buhay na walang mga mutya, walang kababalaghan, walang mga matang pula sa dilim. Pero wala nang balikan. Wala nang daan pa atras. Anak, bulong niya habang yakap ang tiyan, turuan mo akong maging matapang. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng umaasa sa akin. Maya-maya, dumating si Dumalapdap. Puno ng putik ang kanyang katawan, at may sugat siya sa balikat. Dala niya ang isang balita, nagsimula nang lumabas ang mga anak ng puno ng dilim. May 3 baryo na ang inabandona. Pati ang mga espiritu ng kagubatan ay lumalayas na. Hindi ba sila lalaban? Tanong ni Talia. Hindi, sagot ni Dumalapdap. Hindi laban ng mga diwata ito. Laban ito ng mga taong pinili ng tadhana. Tumitig siya kay Amira. At ikaw ang una sa kanila. Ilang araw bago ang kabuwanan ni Amira, mas lalong lumakas ang mga palatandaan.
May isang gabi na halos hindi na sila makahinga sa loob ng kubo, parang pinupuno ito ng usok na walang apoy. Nang magbukas sila ng bintana, nakita nila ang mga anino sa gilid ng gubat. Dosena na sila. Tumayo lang roon, hindi gumagalaw, pero lahat nakatingin sa iisang direksyon, sa tiyan ni Amira. Wala nang pagdududa. Hindi lang sila basta naghihintay. Hinog na ang oras. Malapit na ang huling gabi. Pagbalik nila sa loob ng kubo, binuksan ni Talia ang balutan ng mga gamit ni Alintaya. Doon niya nahanap ang isang piraso ng tela na may nakasulat na huling babala, kapag sumilay ang pulang buwan, lalabas ang puno ng dilim. Ipaglaban mo ang liwanag. Sapagkat sa puso mo, naroon ang apoy na hindi kayang patayin. Ngunit si Amira, kahit hawak ang mutya, kahit sinasabihan ng lahat na siya ang pag-asa, ay hindi pa rin sigurado. Paano kung hindi ako sapat? Tanong niya kay Talia habang pinapaliguan ang mutya sa liwanag ng buwan. Paano kung matalo ako? Tahimik si Talia. Huminga ng malalim. Baka nga matalo tayo. Baka wala tayong laban talaga. Pero kung hindi natin susubukan, panalo na sila bago pa man magsimula. Pumasok si Dumalapdap, may dalang huling gamit, isang pulseras na yari sa buhok ng diwata at bato mula sa pinakailalim ng ilog. Isinabit ito sa pulso ni Amira. Ito ang huling selyo. Kapag ito ay nagliwanag, ibig sabihin ay nariyan na siya. At doon, biglang umihip ang hangin. Mabilis. Malamig. Bumukas ang lahat ng bintana sa kubo. Umuga ang lupa. Tumigil ang huni ng mga insekto. At mula sa kadiliman ng gubat, narinig nila ang isang sigaw, malalim, parang halakhak at sigaw ng bata na pinagsama. Napatingin si Amira sa kanyang pulso. Ang pulseras ay nagsimulang umilaw pula. Tumayo si Talia. Niyakap si Amira. Ito na. Ngunit sa likod ng liwanag, sa likod ng kanilang paghahanda, ay may gumagalaw sa dilim. Isang nilalang na may balat na parang abo, mata na parang apoy, at mga kuko na kayang gumupit ng kaluluwa. Ang puno ng dilim ay gumising na. At isang sigaw lamang ang lumipad mula sa bibig ng kagubatan, kukunin ko ang iyo. Pagkatapos katahimikan. At sa katahimikang iyon, walang ulan, walang hangin, walang huni, alam ng lahat, simula na ng pagtatapos. Simula nang umilaw ang pulseras ni Amira at sumigaw ang kagubatan ng kukunin ko ang iyo, tila bumaligtad ang mundo sa loob ng kubo. Ang mga anino sa labas ay hindi na lamang basta presensya, unti-unti na silang nagsisimulang gumapang palapit. Kahit ang mga ukit na pananggalang sa paligid ng kubo ay nagsimulang mabura na para bang hinuhugas ng di nakikitang kamay. Si Talia, na matagal ng sandigan ni Amira, ay biglang naging tahimik. Hindi na siya masyadong nagsasalita. Tuwing titingnan ni Amira ang kanyang kaibigan, tila may bumabagabag dito, pero ayaw magsalita. Natatakot ka ba? Tanong ni Amira minsang sila'y magkasama sa kusina, naglalaga ng halamang gamot. Tumingin si Talia sa kanya, pero hindi sumagot agad. Sa halip, bumulong lang siya ng, Amira, may kailangang malaman ka. Pero hindi pa ngayon. Baka hindi ka pa handa. Nag-init ang dibdib ni Amira. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kaba. Ano ang hindi ko pa alam? Talia, nandito na tayo. Huwag mo na akong ilihim. Ngunit bago pa makasagot si Talia, biglang lumamig ang paligid. Tumunog ang mutya. Mabilis at mariin. May paparating. Agad nilang sinigurado ang mga bintana. Binuksan ni Dumalapdap ang bungkos ng mga orasyon at sinimulan ang pag-awit ng pangontra. Ngunit sa gitna ng kanyang tinig, isang bagay ang hindi inaasahan, ang ilaw ng mutya ni Amira ay biglang namatay. Walang babala. Walang usok. Walang sigaw. Basta na lang wala. Bigla, napuno ng kilabot ang buong kubo. Tumingin si Dumalapdap kay Amira, waring hindi makapaniwala. Hindi to dapat mangyari. Hindi pwedeng mamatay ang mutya, maliban na lang kung tumigil siya. Nanigas ang mukha. Maliban na lang kung ikaw mismo ang tagapagmana ng kadiliman. Nang marinig iyon ni Amira, para siyang nalunod sa sarili niyang hininga. Ano? Hindi. Hindi ako isa sa kanila. Ngunit hindi na nagsalita pa si Dumalapdap. Lumapit siya kay Talia at tinapik ang balikat nito. Sabihin mo na. Umiling si Talia. Umiwas ng tingin. Nanginginig ang boses niya. Amira, ang mutya ay hindi ibinibigay sa kahit kanino. Ibinigay ito sa iyo kasi ikaw, anak ka ng isang nilalang na itinakwil ng langit.
Hindi. Hindi totoo yan, bulyaw ni Amira. Ang nanay ko, isang albularya. Ang tatay ko, namatay bago ako ipinanganak. Ngunit umiling si Talia. Ang nanay mo, si Aling Rosa, tunay na albularya. Pero ang tatay mo hindi tao, Amira. Siya ang nilalang na tinatawag ngayon ng lahat bilang puno ng dilim. Tumigil ang oras sa paligid nila. Parang biglang naging banyaga ang sariling balat ni Amira. Hindi siya makagalaw. Hindi makapagsalita. Lahat ng paniniwala niya, ang lahat ng ipinaglalaban niya, ay biglang gumuho. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong niya kay Talia, paos na, parang tinutulak ng sakit bawat salita. Dumulas ang luha sa pisngi ng kaibigan. Dahil natakot ako. Dahil akala ko, baka pwedeng hindi mo malaman. Na baka pwede pa nating baguhin ang kapalaran mo. Nag-angat ng tingin si Amira kay Dumalapdap. At ikaw? Alam mo rin? Alam ng lahat ng matanda sa kabubatan. Pero ang tanong namin, ano ang pipiliin mo, Amira? Ang dugo mo o ang puso mo? Hindi na siya sumagot. Umakyat siya sa itaas ng kubo, sa maliit na silid kung saan niya kinakausap ang sanggol sa kanyang tiyan. Anak, bulong niya habang hinahaplos ang tiyan. Anak kita. Hindi kita ibibigay sa kanya. Kahit kanino. Ngunit habang bumubulong siya, muling umilaw ang pulseras. Ngayon, hindi na pula, kundi puting liwanag na dumudurog sa dilim ng gabi. Umingit ang sahig, at sa harapan niya, may lumitaw na bagong nilalang. Isang diwata, maganda at malamig ang presensya. May mga pakpak na yari sa liwanag, at sa kanyang palad ay isang selyadong sisidlan na gawa sa gintong bato. Ako si Luwalhati, anang diwata. Isa akong tagapagbantay ng mutya. Dala ko ang huling piraso ng iyong pagkatao. Ibinigay niya ang sisidlan kay Amira. Nang hawakan ito ng babae, biglang bumulusok ang mga alaala sa kanyang isipan, ang pagkasira ng nayon ng kanyang ina, ang pagtakbo nila sa dilim, ang pag-iyak ng sanggol na siya mismo sa sinapupunan, habang ang isang nilalang na may pulang mata ay pinagmamasdan sila mula sa ulap ng usok. Ang totoo, ani Luwalhati, hindi ka isinumpa. Pinagtaguan ka. Bakit? Dahil ikaw ang bunga ng dalawang mundo, dilim at liwanag. At ang sanggol sa tiyan mo siya ang magiging huling timbangan. Napaupo si Amira, nanginginig. Anong ibig mong sabihin, timbangan? Kung sino ang pipiliin mong itaguyod, ang dugo mo o ang paninindigan mo, doon ikot ang kapalaran ng lahat. Hindi pa man siya nakakabawi sa rebelasyong iyon, narinig nila ang malakas na pag-uga ng lupa. Sa labas, nagsisigawan na ang mga hayop. Lumalapit na ang anino. Sa gubat, nagsimula nang mamatay ang mga halaman. Nawawala ang liwanag ng buwan. Pati ang hangin ay tila sumusuko. Tumakbo si Amira pababa. Talia at Dumalapdap ay may hawak ng mga pananggalang at armas na yari sa alahas ng mga diwata. Paparating na siya, ani Dumalapdap. At hindi na siya magpapadala ng anino. Siya mismo ang lalapit. Nang lumabas sila sa kubo, tumambad ang isang eksenang tila bangungot, ang gubat ay itim na, parang nasunog. Walang hangin. Walang langit. At sa dulo ng landas may isang nilalang na dahan-dahang lumalakad. Matangkad. Nakasuot ng itim. Wala siyang mukha, kundi mga mata lamang na pulang-pula, na parang butas sa dilim. Sa bawat hakbang niya, nalalanta ang lupa. Ngunit ang nakakagulat, nasa tabi niya si Talia. Hindi bulong ni Amira. Talia. Ngunit mumiti si Talia. Mapait. Hindi mo ba naramdaman, Amira? Isa ako sa kanila. Matagal na akong isinusugo para bantayan ka. Pero hindi ko ginustong mahalin ka. Luha ang napaatras si Amira. Lahat ng ito kasinungalingan. Umiling si Talia. Hindi lahat. Minahal kita. Bilang kaibigan. Bilang kapatid. Pero kailangan mong malaman darating ang oras na pipili ka. At sa oras na yon, kahit ako hindi na kita masasagip. At bago pa siya makalapit pa kay Talia, biglang nagdilim ang paligid. Nawala ang lahat ng liwanag. At sa gitna ng kadiliman, isang tinig ang umalingaw-ngaw, dugo mo akin. Ngunit bago sumapit ang kabuang dilim, may liwanag na sumiklab mula sa tiyan ni Amira. Ang sanggol ay nagsimulang umiyak. At sa unang iyak nito, yumanig ang mundo. Ang unang iyak ng sanggol ay parang kidlat na bumiyak sa langit. Mula sa tiyan ni Amira, ang liwanag na sumiklab ay hindi karaniwang liwanag.
Ito'y isang uri ng apoy, hindi mainit kundi dalisay. Hindi sumusunog kundi nagpapakita. At sa liwanag na yon, biglang umurong ang dilim. Ang mga aninong kanina'y dumarami at lumalapit ay tila umurong, nag-aalangan, para bang natatakot sa liwanag na galing sa isang sanggol pa lamang sa sinapupunan. Tumigil ang nilalang na kinikilalang puno ng dilim sa paglakad. Tumitig siya kay Amira, at sa unang pagkakataon, nakapagsalita siya hindi sa bulong, kundi sa boses na parang buhawi, malalim, basag, at parang binuo mula sa sigaw ng libo-libong kaluluwa. Anak kita, Amira. Hindi mo maitatanggi. Napakapit si Amira sa tiyan niya. Pero hindi ako ikaw. Bahagi kita, sagot ng nilalang. At ang sanggol na yan higit pa sa anak mo. Siya ang pagbubukas ng bagong panahon. Sa kanya, muling mabubuhay ang kadiliman. At ikaw ang susi. Umatras si Amira, pero hindi siya tumalikod. Sa kanyang dibdib, muling nagliwanag ang mutya, kahit pa kanina'y namatay ito. Kasabay ng liwanag nito ay ang pagdating ni Luwalhati, ang diwata. Lumutang siya mula sa hangin, tangan ang sisidlang ginintuan. Amira, anya, kung pipiliin mong isuko ang anak mo, magwawagi ang kadiliman. Ngunit kung pipiliin mong lumaban, kahit ang sarili mong dugo ang kabaligtaran mo, baka may pag-asa pa. Umiiyak si Amira. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyon. Paano ka lalaban sa isang kalabang bahagi ng katauhan mo? Sa isang amang hindi mo nakilala, pero sa isang iglap ay tila hawak ang buong kapalaran mo. Tumayo siya ng tuwid. Hindi ko siya ibibigay. Hindi ko hahayaan na ang anak ko ay gamitin para sa kasamaan. Sumigaw ang puno ng dilim. Sa sigaw niyang yon, nabasag ang mga selyo sa paligid. Ang kubo ay bumagsak. Si Dumalapdap ay tinamaan ng isang aninong parang sibat at tumilapon sa lupa. Si Luwalhati ay nahagip ng alon ng kadiliman at naglaho sa hangin, naiwan ang kanyang sisidlan sa lupa. Wala ka ng kakampi, sigaw ng nilalang. Pero tumayo si Talia, duguan, luhaan. May isa pa. Lumingon si Amira. Talia, lumapit ang babae, tinanggal ang kanyang takip sa lig, at doon, nakita ni Amira ang isang marka ng mutya. Pareho ng sa kanya. Matagal na akong pinili para bantayan ka. Akala ko susundin ko ang utos. Pero sa tagal ng pagsasama natin naging tunay na kaibigan kita. At ngayon, pipiliin ko ikaw. Kahit ikamatay ko. Hindi pa man natatapos ang salita ni Talia, lumundag siya sa harap ni Amira habang ang puno ng dilim ay nagpakawala ng itim na liwanag. Tinamaan si Talia. Bumagsak siya sa lupa. Nanlambot ang katawan, ngunit may ngiti sa labi. Lumaban ka, bulong niya bago pumikit ang kanyang mga mata. Napasigaw si Amira. Sa galit, sa sakit, sa pagkamatay ng kaibigan, naramdaman niya ang isang bagay sa kanyang loob na pumutok, hindi lamang tubig ng panganganak, kundi isang puwersa na noon lang niya naramdaman. Ang liwanag sa kanyang tiyan ay biglang lumawak. Bumalot sa kanya. Inangat siya ng hangin. At sa isang iglap, tila naglaho ang lahat ng takot. Tumitig siya sa kanyang ama, sa nilalang ng dilim. Hindi mo ako pag-ari. Binuksan niya ang ginintuang sisidlan, at mula rito'y lumabas ang huling mutya, isang maliit na bato, puti at pulang-pula sa gitna, parang puso. Itinaas ito ni Amira, at sa liwanag nito, nakita niya ang buong alaala ng kanyang ina, kung paano siya tinakasan ng gabi, kung paanong inilaban niya ang sanggol sa sinapupunan mula sa isang mundo ng kadiliman. Hindi ka isinumpa, anak. Pinili kang mabuhay. Yun ang huling bulong ng alaala. Mula sa kanyang katawan, ang tatlong mutya, ang itim na kabibe, ang asul na bato, at ang ginintuang selyo ay nagsanib. Lumutang ito sa paligid niya at bumuo ng isang bilog na ilaw. Ang apoy na galing sa tiyan niya ay hindi na lamang liwanag, ito'y naging hugis. Isang sanggol, lumulutang, umiiyak, ngunit may mata na parang bituin. Napatigil ang puno ng dilim. Hindi pa siya dapat isilang. Hindi pa siya isinisilang sa katawan, pero isinisilang na siya sa kapalaran, sagot ni Amira. Bigla, mula sa itaas, bumukas ang langit. Umulan ang liwanag. Ang kagubatan ay muling nagkulay. Ang mga selyo ay bumalik. At ang katawan ng puno ng dilim ay nagsimulang mabasag, hindi sa sugat, kundi sa pagkatunaw mula sa loob, parang tinatanggihan na ng mismong mundo. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, ngumiti ito kay Amira. Babalik ako sa kanya. At sa isang iglap, naglaho ang lahat. Ang anino.
Ang halakhak. Ang init ng dilim. Ang mundo ay naging tahimik muli. Bumagsak si Amira sa lupa. Humihingal. Hawak ang tiyan. Ramdam niyang malapit na siyang manganak. Lumapit si Dumalapdap, sugatan pero buhay. Tapos na. Hindi pa, sagot ni Amira, titig sa sanggol ng ayoy dahan-dahang bumabalik sa kanyang sinapupunan, muling tinakpan ng laman. Pero nanalo tayo ngayon. Sa tabi niya, ang katawan ni Talia ay walang galaw. Umupo si Amira sa tabi ng kanyang kaibigan. Hinawakan ang kamay nito. Walang mutya ang kayang ibalik ang buhay ng isang pusong kusang nagsakripisyo. Patawad, bulong niya. At salamat. Habang dumarating ang umaga, ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang kagubatan ay unti-unting bumalik sa dati nitong sigla. Ngunit sa puso ni Amira, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Habang nagpapahinga siya sa lilim ng isang puno, narinig niya ang isang boses sa hangin. Boses ng bata. Nanay, napalingon siya. Wala namang tao. Nanay, muling umiyak ang sanggol sa kanyang tiyan. Malakas. Malusog. Buhay. Ngunit kasabay ng iyak na yon, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, hindi kagaya ng dati, pero may dalang paalala. Na sa bawat kapanganakan may sinasakripisyo. At sa dulo ng katahimikan, isang aninong maliit ang gumalaw sa lilim ng puno. Isang pares ng matang pula nagmamasid. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabi ng labanan. Tahimik na muli ang kagubatan, pero hindi na ito katulad ng dati. May mga bahagi ng lupa na hindi na muling namulaklak, at may mga puno na tila ayaw ng tumubo. Parang kahit nakaligtas sila, may naiwan pa ring sugat sa kalikasan. Pero sa gitna ng katahimikan, may pag-asa. Si Amira ay nananatili pa rin sa kubo ni Dumalapdap. Kahit sira-sira na ito, pinipilit pa rin nilang ayusin. Hindi para tumira roon habang buhay, kundi bilang alaala na sa lugar na yon, isang digmaan ng liwanag at dilim ang natapos. Doon niya piniling lumaban, kahit ang kabaligtaran ng kanyang pagkatao ay ang kaaway. Buntis pa rin siya, ngunit ramdam niyang malapit na ang araw. Madalas niyang maramdaman ang maliliit na sipa ng sanggol, at sa bawat sipa, parang paalala na hindi pa siya tapos sa kanyang misyon. Sa totoo lang, mas takot siya ngayon kaysa noong una pa lang siyang tinutugis ng dilim. Kasi ngayon, alam na niya ang totoo. Alam na niya kung sino ang ama ng kanyang anak. Alam na niya kung anong lahi ang dumadaloy sa kanyang dugo. At higit sa lahat, alam na niya na kahit kailan, hindi magiging madali ang pamumuhay ng may kasaysayang madilim. Nilibing nila si Talia sa likod ng kubo. Wala silang maraming ritual, pero sa puntod niya, pinagtaniman ni Amira ng isang puting bulaklak na dati nilang inaalagaan. Araw-araw siyang nauupo doon, nagkukwento sa kaibigan niya kahit wala na ito. Alam mo, Talia, bulong niya isang hapon habang may hawak na pinaglagaan ng dahon, natatakot pa rin ako. Hindi ko alam kung magiging mabuting ina ako. Hindi ko alam kung kaya kong palakihin siya sa ganitong mundo. Pero pipilitin ko. Kasi kung hindi ako, sino pa? Minsan, kapag tahimik ang paligid, parang naririnig niya ang tinig ng kaibigan, hindi malinaw, hindi buo, pero sapat para maalala niyang hindi siya nag-iisa noon. Si Dumalapdap naman ay mas tahimik na ngayon. Madalas siyang abala sa mga halamang gamot at sa pagdarasal sa mga diwata. Ilang beses nang sinubukang bumalik ni Amira sa gubat para mangolekta ng dahon o ugat, pero laging may bahagi ng lugar na nagbago. May mga landas na hindi na niya matandaan. Parang may bahagi ng kagubatan na ayaw na siyang papasukin. O baka naman pinoprotektahan lang siya. Isang araw, may dumating na isang matandang babae. Payat, kulubot ang balat, at may mga bitbit na gamit. Hindi siya kilala ni Amira, pero tinanggap niya ito sa kubo dahil ramdam niyang hindi ito kaaway. Anong pangalan mo, Lola? Tanong niya habang pinagsisilbihan ito ng tsaa. Ngumiti ang matanda. Ako ang kapatid ng nanay mo. Matagal kaming pinaglayo ng panahon. Pero naramdaman ko ang sigaw ng lupa. Kaya ako'y bumalik. Napaluha si Amira. Sa loob ng maraming taon, akala niya wala na siyang pamilya. Ngunit narito ang isang taong may dugong kapareho ng sa kanya, hindi halimaw kundi tao. Bakit hindi mo ako hinanap noon pa? Tanong niya, may halong lungkot at pananabik. Umiling ang matanda. Itinago ka ng nanay mo hindi lang sa dilim, kundi pati na rin sa ating angkan. Akala niya mas ligtas kang lumaking walang kaalaman sa lahat ng ito. At ngayon naintindihan ko na kung bakit.
Ipinakita ng matanda kay Amira ang isang lumang larawan, ang nanay niya, mas bata, hawak ang sanggol. Lumalaban ka gaya ng nanay mo. Pero sa'yo may kasamang pag-asa. Hindi na sila nag-usap ng matagal. Ang matanday na natili sa kubo bilang gabay. Hindi siya nagsasalita ng marami, pero sa kanyang mga mata, may kapayapang hindi mabili ng kahit anong orasyon. Sa mga sumunod na linggo, dumarami ang mga hayop sa paligid ng kubo. Parang muling nabubuhay ang paligid. Minsang nagising si Amira sa huni ng ibong matagal na niyang hindi naririnig, isang puting maya. Ayon sa kwento ni Dumalapdap, iyon daw ang ibong tagapagdala ng balita mula sa langit. At isang gabi, habang payapang natutulog si Amira, nagising siya sa malambing ngunit matigas na sakit sa kanyang tiyan. Pumapaimbulog ang buwan sa langit, bilog at malamlam ang liwanag. Dumating na ang oras. Walang sigaw. Walang takot. Tahimik lamang ang gabi pero puno ng damdamin. Sa gitna ng liwanag ng buwan at bulong ng hangin, isinilang niya ang kanyang anak, isang batang babae, maputi ang balat, at may maliit na marka ng mutya sa gitna ng kanyang dibdib. Umiyak ito pero hindi malakas. Ang iyak nito'y parang awit, isang paalala ng pag-asa. Pinangalanan niya itong Tala. Dahil sa dilim ka isinilang, bulong niya sa sanggol, pero ikaw ang unang bituin ng bagong umaga. Sa mga sumunod na buwan, marami pa ring gumugulo sa isip ni Amira. Wala pa ring kasiguruhan kung tuluyan nang nawala ang puno ng dilim. Wala ring kasiguruhan kung kailan muli lalapit ang panganib. Pero sa bawat umagang gising siya't kasama ang anak niya, sa bawat sandaling nakikita niya ang liwanag sa mga mata nito, alam niyang sulit ang lahat ng sakripisyo. Si Talia, si Aling Rosa, si Dumalapdap, ang mga diwata, maging ang sariling takot niya, lahat iyon ay naging bahagi ng paglalakbay. Isang daang punong-puno ng sugat, pero puno rin ng dahilan. Isang araw, habang tinuturuhan niya si Tala kung paano mag-ipit ng mga dahon ng sambong, lumapit sa kanila ang matanda niyang tiyahin. Handa ka na ba? Tanong nito. Tumingin si Amira sa kanyang anak, tapos sa kabubatan. Hindi ko alam kung kailan ako magiging ganap na handa. Pero, patuloy akong lalaban. Hindi para iligtas ang mundo, kundi para mapanatili ang liwanag sa mata ng anak ko. At habang humahaplos ang hangin sa kanilang balat, may dumaan na anino sa dulo ng landas, hindi isang kaaway, kundi isang paalala. Na ang dilim ay laging nariyan. Tahimik. Naghihintay. Ngunit ngayong may bituin na siyang tangan-tangan, hindi na siya kailanman maglalakad ng mag-isa. Sa huling sandali ng araw, habang papalubog ang araw sa likod ng mga puno, narinig niya ang tawa ni Tala, masigla, busilak, puno ng buhay. At doon, naisip ni Amira, hindi mahalaga kung saan ka galing. Ang tunay na kapangyarihan ay ang pagpili kung sino ka sa gitna ng lahat ng dilim. At sa katahimikan ng dapit hapon, muling sumibol ang isang puting bulaklak sa puntod ng isang kaibigang nagbuwis ng lahat, at sa tabi nito, ang unang ngiti ng isang batang isinilang upang baguhin ang kapalaran ng dalawang mundo.